We're live again. Ayan, isang mapagpala at mapayapang araw sa inyong lahat, mga kasiyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat page. Okay? So, medyo matagal-tagal tayo na walang live. Meron kasi tayong tinapos na isang proyekto. Kaya talagang busy tayo sa mga nagdaang panahon, araw. So, anyway, wala tayong ngayon, no? Balitaan o talakayan ng mga topic, no? Bagkos, ako lang ay mag-a-update tungkol sa isang issue, no? Ito yung isa sa actually, hindi naman natin itong trinabaho, no? A little bit lang, no? Kasi nag-file nga lang tayo ng complaint. So, tungkol sa isang illegal na pasugalan dyan sa Bambang, Nueva Vizcaya. No, hindi ko na babanggitin kung ano yung barangay. So, of course, in response to the complaint, no, being received from an informant, no, on behalf of taga-Bambang, di ba? Kasi yun naman yung sinabi niya, no, informant, at the same time, complainant. Palakpakan natin siya. Ayan. So, ang magiging topic na rin natin ngayon is about illegal gambling, no? Ito ay corruption pa rin, no? Masasabi natin corruption kasi nai-involve yung mga tiwaling politiko at mga tiwaling tropa ng pamahalaan, no? Allegedly naman, no? Pero siyempre, ang kasi ng karamihan, lalong-lalo na yung mga taga-ron, no? Yung informant natin, yung complainant natin taga-ron is, kung walang korupsyon, bakit hindi mapasara? Kung patigilin man, tatlong araw lang. Di ba? Bakit 3 araw lang? No? Kasi actually matagal na ito, no? Hindi na ito social problem kung tutuusin, di ba? Kasi matagal na disaster na nga 'to kasi matagal na. No? Taon nang nakalipas, no? As a matter of fact, sabi nga ng ating informant, ilang beses nang kinumplain, may mga grupo silang doon kinumplain na 'yan, no? Kay mayor yata, mismo sino bang mayor diyan? Di ba? Ilocano rin naman kasi yung taga-Bambang, mga katribo natin. Pero talagang apelidong Ilocano yun. Ano bang apelido nun? Yun. Kung hindi ako nagkamali, Mayor Quaresma. Ayan. No? Shout out sa iyo, boss. Isang mapayapang araw sa inyo. So, pero hindi na natin in-involve si Mayor dito kasi unang-una, yun na nga yung ng ating complainant na nag-complaint na sila. Kaya, siyempre, at siyempre ayaw nating istorbohin kasi siyempre maraming trabaho, alam naman natin. So, yun. So, dahil may complaint, no, lilinawin ko lang, no? Disclaimer nga pala, no, hindi ako anti-gambling, di ba? Hindi yun yung trabaho ko. Trabaho yan ang kinauukulan di ba? Actually, hindi naman ako against sa gambling, di ba? Kasi alam naman natin, yung casino nga gambling, di ba? Yung online gaming gambling, di ba? Pero siyempre, gaya ng sinasabi natin, dapat yung implementing rules and regulations concerning gambling dapat maayos. Kaya nga itong
itong ano sa Bambang, no? Kaya pinansin natin no, yung complaint dahil unang-una wala namang kapistahan kasi. Walang pista sa Bambang. No? Pero bakit? Meron steady dyan. No? Ang termino dyan, pwisto piho eh. Napasugalan. No? At bakarat, salisi, di ba? Tribbles. So, yun yung ano dyan eh. Di ba? So, kompleto. No, it can be considered as gambling din. No? Kasi karamihan ng nakikita nating mga pasugalan na ganyan, drop ball is nilalagay doon sa loob ng perya. No? Under the guise of peryahan. No? During fiestas and festivals. No, tayo, hindi natin inaano yun eh. Kasi in observance, in respect to our culture and tradition, di ba? Okay lang yun. Total, accepted naman ang sugal. Di ba? Pero technically, bawal nga kasi ang sugal. Kasi, di ba? Nandun sa PD 1866, tapos naamiindahan pa ng Republic Act. Bawal yan. Pero since accepted naman ng society, at saka, ginagawa naman during peryahan, pistas pala, no, under the guise of peryahan, okay lang yun. Inaano na nga natin kasi yung pulis nga hindi niya pinagbabawal tayo, di ba? At least pista naman. Pero iba kasi itong kaso ng Bambang. Kasi itong Bambang gambling din na yan. Then meron kasing nagrereklamo, wala namang problema eh. Kung siyempre kung walang nagreklamo, okay lang, di ba? Wala naman tayong hindi naman tayo siyempre kung sino man yung operator diyan, no? Ito walang personalan, no? May nagkataon lang kasi na nagsumbong, 'di ba? Kasi nakita naman nila siguro doon sa mga previous natin sa Facebook na minsan bumabanat tayo ng ganyan, no? Kasi siyempre no mga nakaraang nagiging din kasi tayo, nagiging active tayo sa mga media, 'di ba? Kasi nagsulat din tayo sa mga tabloid, nag-broadcast pa nga tayo. So, yun nga yung ng tao. Kaya, yung complainant. Kaya, siyempre, dahil may complaint, inaksyonan natin. No? So, yun, no? At least malinaw. No? Walang personalan dito. And then, ito nga, di ba? Kaya ako mag-vlog ngayon dahil mag-a-update ako doon sa mga nag-complaint. Di ba? Lalong-lalo na yung informant para malaman nila. Po-forward ko ito para at least malaman nila kung ano yung action taken na ginawa ko. So ito yung chronology. No, ito nga yung i-update ko sa kanila at para din malaman sa lahat. At siyempre, yun yung naging nailagay kong reply doon sa pinadala ng DILG sa akin, no? Si Boss John Vic. Yung salamat sa iyo, sir. No, palakpakan nga natin si Boss John Vic. Di ba? Napapasyalan natin ito dati diyan sa Trece Martires noong gobernador. No, pag may mga kaya tayo lubos ang ating pagtitiwala sa kanya dahil hindi tayo pinapansin kaya inakyat na natin. So, yun nga nasabi kasi natin na mag-update tayo, yun yung naibigay nating reply dito sa DILG Public Assistance and Complaint Center. Baka sabihin naman nila natatakot tayo. Una-una, wala tayong dapat katakutan kasi nandito naman tayo sa tama, may complainant at nabalidit natin mismo. So, wala namang So, yun, no? Para malaman ng ating mga katribo dyan sa Bambang, naimbagnal daw kada kayo amin tita kakabsat, gagayem. No, and at the same time, siyempre, para nang sa lahat na nanonood sa ating vlog, kasi may mga kunti naman tayong viewers minsan. Ito ang istorya ng ating ngayon. No? Subject matter. Mag-update nga tayo sa ating mga
kababayan dyan sa Bangbang. Noong 2003 pa ito eh. 2003, 2004, may mga nare-receive na tayong info at sulsul sa mga tropa nating media na, boss, pasara mo nga yung Bambang. Tagal na, no? Pasara mo nga yung Bambang kasi matibay. Sabi nila, siguro kinukomplain din nila. Hindi kami pinapansin ng PNP pag kinukomplain namin. So, pero hindi ako naging interesado doon. No, kasi siyempre busy tayo sa trabaho. Kasi prior to election, busy tayo talaga. Nagsilbi kasi tayong director ng isang malaking security agency, kaya focus tayo sa trabaho. So hindi natin napansin yun. Hanggang nitong June 2025, kinukulit tayo ng isang kakilala dyan na ano bang gagawin, hindi mapasapasara na lahat na ng nilapitan namin dito hindi napapasara. So ang tibay. Kaya baka pwede banatan natin. So yun. So nagpakuha ako sa kanya ng video. No? Ang problema, yung mga bidyong pinakuha ko, hindi ko na ma-retrieve. Hindi ko alam kung nabura ko kasi siyempre nagbubura naman kasi ako. So wala. Now, pero sabi ko sa kanya, sige, okay lang. Kuhanan na lang natin ulit pag may time. Ngayon, noong last week of July yata, no, may trinabaho yung aking team dyan sa Tuwigaraw. No, para kasi sa kaalaman ng lahat. Kaya nga siyasat yung ano natin eh, kasi matagal na rin tayong private investigator. Maliban sa naging director, mga manager tayo ng various security agency dito sa Metro Manila, sideline kasi natin yun. Di ba? Ang dami ng mga private investigation na dumaan sa ating mga kamay. No? Lalo na noong 2010, yan. So, siyempre, at least legal, di ba? Kasi may bayad yun eh. Yan. So, ba't ayaw na yung ano ko? Mabuhay ang mga security practitioners at saka media practitioners na small time na kagaya ko. So, nung nagpunta kami doon, pinadaanan ko sa tropa to validate the information and complaint, which is normal naman na ginagawa natin. So, yung dalawa na dumaan, di ba? They confirmed to me, di ba, that, di ba, they visually identified yung sugalan doon sa loob, di ba? Yung subject natin dyan sa Bambang, di ba? Ano bang barangay kasi yun? North Almoguer, South Almoguer, yan, basta yung Almoguer. Hindi ko na anuhin, malapit sa Nueva Vizcaya, yung bintan ng gulay dyan. No, sakop pa yata ng compound nun. Kasi batay sa ating informant, kinomplain na rin nila doon. No, kasama yata nila yung INBAT, di ba? Nueva Vizcaya Agricultural Terminal. Kasama yata nila na nag-complain. Pero, di ba, it resulted to nil or nothing. Yan. So, kaya naghanap sila ng ibang masumbungan. Eh, siguro baka inakyat na rin ito sa mga iba pang sumbungan eh. Di ba? Hindi lang pinansin. Kasi yun naman yung ginawa natin. Anyway, malalaman nyo no, as we go on. So yun, pinabalidate ko, in short, positive. No?
positive na meron. No? As a matter of fact, di ba, I condemn those person na pinapasok ko kasi wala silang nakuhang video. No? Kahit picture man lang sana. Pero accepted naman yung kanilang rason dahil punong-puno yung ng CCTV daw. Siyempre, una pagpasok nila, tinignan nila, nerecon nila, visual reckoning, di ba? Punong-puno daw ng CCTV. Yung gambling din na yan. Kaya hindi nila nakuha. So sabi ko, anyway, gagawa na lang ko ng statement. So, in short, nag-proceed kami sa Tugigaraw. It takes 2 weeks. No? After our mission, pinagawa ko sila ng sworn statement. No, yung simple lang na kasi that time plano namin pagbalik namin from Tugigaraw, dadaanan namin yung Bambang, magfa-file kami mismo doon sa istasyon. Ang problema nung nasa Isabela kami, meron biglang pinakiusap yung tropa na kailangan namin ayusin sa Dipakulaw. Quirino, Aurora Province, Dipakulaw. Yan. Kaya, siyempre, kailangan yun, mas pinili ko yun dahil siyempre makikita ko din yung mga kamag-anak ko doon sa Maria Aurora. Kaya, yun yung pinuntan namin. No? Otherwise, ang sabi ko sa dalawang kasama ko, sorry, Tat. Hindi lang kami dadalawa. Marami kami, pero yung dalawa na kasama ko na magko-complain, sabi ko, magpa-LBC na lang tayo. Kasi tinatanggap naman na yata yung LBC. So, in short, yun yung nangyari. Gumawa ako ng complaint letter, no, including some pieces of evidences, di ba? Kasama na nga yung complaint letter ng dalawa na nag-verify. In-address ko kay COP. No, I was not able to ascertain the name ng hippie kasi dyan that time, kaya hindi ko na ipinangalan, no. COP, attention, PCI, yung deputy chief niya. So, sinend ko October 7, nag-send ako ng, August 7, nag-send ako. Then, noong August 11, no, I was able to receive a notification, no, of receipt from LBC. Di ba? Stating there, naka-indicate doon sa Viber ko na na-receive ni PCPI Manguhan. No? Ang galing yung chinik ko ngayon yung roster ng Bambang. Hindi nag-a-appear si PCPI Manguhan pero di bale, kasi sigurado naman yung LBC dyan kasi naka-address sa police station. Then, yung letter na pinadala ko doon sa Bambang Municipal Police Station, address to the Chief PNP, no? Na nakilala ko ngayon na si Major Randy Bilardi, class 2014, Lakan. Shout out sa inyong lahat mga katropa. Na yun nga, siya si Major Randy Bilardi. Yan. Yung complaint na pinadala ko sa kanya, pinadala ko yung complaint din, no, together with the evidences doon sa Bambang MPS Facebook Messenger, pero wala namang sumagot. Bakit walang sagot? Diba? Dapat sumagot kayo. Diba? Walang sagot.
Then, nagpadala din ako doon sa August 15 ito sa Nueva Vizcaya Police Provincial Office. Wala ding sagot. Wala. Ang sagot, number 1, sin. Pangalawa, thanks for contacting and reaching us. Yun lang yung sagot. Pero, until now, wala pa namang komento doon sa ano natin. Yung pinadala ko nasa Nueva, dito nasa messenger ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office at Bambang MPS, inattach ko na yung video. Kasi, nung hindi pinapansin, inutusan ko yung complainant, pumunta ka nga doon, mapangka nga dyan, mapangka, tadya video nga inpadala mungkin siya, hindi pa ilaang na awanin. So, kapag na mapangka dyan, uhanan mo ng video. At yun, kumuha siya ng video. Kaya yun ngayon yung inattach ko, kaya may video na. Diba? Maliban doon sa complaint, may video na. Pero ang wala kasi dito, yung complaint letter ng informant natin. But of course, diba, for security reason, data privacy kasi ayaw niya din lumabas. Tinanong ko siya, magtistigo ka ba? Ayaw niya naman. So, violation to data privacy kasi yun. Pag tigilin natin. Pero kailangan natin i-hide yung ano niya din for her or his security. Kasi sabi niya, marami sila. Diba? Siya lang yung nag-contact sa akin sa Messenger. Kaya believe din tayo dito, matibay ito. Matapang. Kasi natalo na, dami na daw kasi talo dyan. Umabot ng timilyon tiabak ko dita. Naadik ako. Kautang-utang na ako. Hanggang ngayon, pinabayaran ko. No? Yun yung ang kanyang sinabi. Again, wala tayo sa nagpapasugal. Negosyo yan, naintindihan ko. No, kung sino man yung operator dyan, kasi may nagtimbre sa aking tropang media nung nakita nila na si ano yan. Diba? Yang alam ko, parang napabintahan ko pa ito ng Ferris wheel nung araw, prior to pandemic. Pero ito, walang personalan. Ano lang kasi yan. May complaint kasi. So, sabi nga nila, kontakin ko yung operator. Bakit ko kukontakin? Hindi naman yata tama yun. Anong rason na kukontakin ko? Yung unang-una may complaint. I-address lang natin yung complaint. So, yun. Nagpadala ako ng receipt copy of such complaint together with the pieces of evidences, yung video, yung affidavit yata, walang reply. No, ang Bambang MPS, yung Nueva Vizcaya Provincial Police Office, ang reply niya, sin. At saka, thank you for reaching us. Palakpakan nga natin. Now, dahil wala akong mahantay, kasi kung kinausap lang naman sana ako, nandun naman yung mga number ko, nandun yung mga email. Sinabi sana na pabayaan mo na lang. Kasi kay gobernador naman to, pabayaan mo na lang. Kay PD naman to. Kay PD nga ba yan? O, siyempre, pinabayaan ko na. At least, meron akong compliance sana. Sasabihin ko lang sana doon sa complainant na ginawa ko na ng action, pero binalato Di ba? Or, nakiusap sila At least, meron akong action. Wala naman dinidisregard yung ano natin. Nakalagay lang kasi sa atin doon. Private investigator. Tuloy-tuloy. Gusto kong imbestigahan si Hippie dyan Binaktrack ko nga kunti, kaya nalaman kong class 2014 Pero, huwag na lang. No? Ang ano naman natin dito is yung sugal. No? At the end of the day, magkakatropa pa naman tayo, mga bata pa kayo. Okay? So, yun. Nag-email ako, nag-forward ako ngayon ng email. Di ba yung complaint letter, pinurward ko, inakyat ko sa opisina ni Senator Bato. Sa opisina ni Senator Rafi, pero yung ano yata is yung 12-point action.
Kasi matagal ko naman hawak noon. Kasi kliyente ko yung TV5 dati. No? Sa security agency. Then, yung PIO ng PNP. Kasi matagal naman na meron sa akin, ano niyan, pinorward ko. And yung office ng Governor San Nueva Vizcaya. governor.nuevavizcaya@gmail.com. Yun yung pinadalhan ko. I'm not sure kung yan pa yung ano. Kung yan pa yung anong tawag doon. Email ng Nueva Vizcaya. No? Panahon pa yan ni Apong Kaloy. Di ba? Yung namatay na gobernador. Di ba? Na napupuntahan din natin. Di ba? At kamag-anak ng complainant natin kasi puro mga Padilla yun. So yun. Nagpadala tayo. No? Walang reply. May reply yung Office of the Governor. Ang reply niya, receive. Thank you for that reply. At least gumaan yung pakiramdam ko eh. Uy, sana aksyonan. August 20, nagpadala ako parihas na email address ang pinadalahan ko. Wala pa rin reply yung PIO, PNP. Wala pa rin reply yung Tolpo in Action kay Boss Rafi. Wala pa rin reply kay General Bato. Nag-reply pa rin yung opisina ng Governor, yung email, yung governor.nuevavizcaya@gmail.com. Nag-reply pa rin. Parihas, receive. So, dahil doon, nag-utos ulit ako ng tao na kumuha ng video. Pero ang feedback na niya, hindi na makakuha kasi nagbabantay na daw sila. Usapan na daw doon na titignan kung sino. Nabulabog sila siguro, baka sinabihan na sila ni Hipe na may video. Bata pa tong si Bilarde. Baka kasing edad lang yung anak natin. So, dahil walang reply, no, ang ginawa natin, August 30, no, we transmitted the same complaint letter. Diba? Together with the pieces of evidence provided. Saan ba natin inakyat? Diba? To the DILG. Direct doon sa opisina ni Idol my Governor John Vic, no, now the Secretary of DILG. Kasi wala eh. Wala tayong kaya inakyat natin. Sorry, pero siyempre kailangan. Di ba? So, on September 2, at about 9:32 a.m., no? Ilang araw lang ang nakalipas, no? I received a reply letter from the DILG secretary, no, acknowledging the complaint. Kaya nabuhayan ako, 'di ba? Na-text ko kaagad yung na-chat ko kaagad yung informant natin at saka yung complainant na natanggap na ng DILG. Then, noong hapon din ng September di ba kasi nakalup na eh. Di ba? Pinurward na kasi ni DILG Secretary doon sa DILG Public Assistance and Complaint Center. Nakalup na, nag-acknowledge yung Public Assistance and Complaint Center doon sa pinurward ni DILG Secretary. No? So, at about 7:37 in the evening. Kasi may kiss folder ito eh. Di ba? So,
palakpakan natin, no? Thank you. At ang latest, no, ito yung importante na malaman ngayon ng ating informant at saka complainant, no? Lalo-lalo na yung mga taong nire-represent niya dyan sa bayan ng Bambang. September 8, 2025, di ba? Alas 10 ng umaga, nakatanggap tayo ng another reply from the DILG Public Assistance and Complaint Center, notified yours truly, diba, that our complaint had been or has been endorsed to the PNP for appropriate action and proper disposition, diba, kung ano man yun. So, yun yung latest. Thank you. No? The said office even encouraged me to reach out, no, na or mag-follow up direkta doon sa PNP. PIO. Ibabalik na naman ako doon. Di ba, bago ako umakyat sa DILG, nag-furnish na ako sa PIO ng PNP. So, naintindihan naman natin kasi may mga ano dyan sa PNP. At saka marami din naman complaint na araw-araw dumarating. Diba? Hindi naman ito yung priority. Kaya nag-aantay lang tayo ng chance. Kasi, of course, definitely, at tayo naniniwala naman tayo. Hindi naman ganun kadali yun. Diba? Na siyempre, binabacktrack din yan. Binabalidit din yan. Hindi porket may complaint, positive na yan. No, ang ano lang naman natin dito, no, since yung pasugalan dyan is wala namang pista eh, wala namang rason. Yun nga yung sinasabi ng ano eh. Patigilin na lang. Kasi unang-una, di ba? Dahil, biruin mo, ang dami na yung dinaanan natin, walang ano yun, di ba? Walang reply, no? That is, di ba? A circumstantial manifestation that somebody, no, from that locality, no, are protecting the said gambling din. May mga ano na dyan. Diba? Alam naman natin, hindi na tayo mag-ano dyan. Prangkahan tayo, hindi naman mag-ano dyan. Unang-una si Kapitan. Diba? May goodwill yan si Kapitan. Diba? Hihirit pa yan. Kung minsan, diba? Yung coordinator dyan, papunta din kay Mayor. Si Hepe, meron din yan. Bata mo pa, Hepe. Malit na bagay. Pumunta ka sa CIDG. Small time lang yan. Di ba? So, kahit si PD at RD, di ba? Kahit hindi nila tinatanggap yan, walang problema. Ah, sorry. Ano tawag? minsan, i-correct ko lang, di ba? Minsan, hindi nila tinatanggap yan. Pero siyempre may mga tao kasi na gumagamit sa kanilang pangalan. Name dropping ang tawag doon. O, akin na yung para kay PD, akin na yung para kay RD. Di ba? Pero meron din naman talaga. No, pang operations ba? Di ba? Sabi nga ni General Aglipay nung, ay, gobyerno na pala si ano, Boss Igay. Chief PNP. Di ba? Ako yung pinakamayamang general. Di ba? Wag na. Ayan. Kasi nakakausap din natin yung dati. So, yun yung ano natin dito. No, ulitin ko, sa akin, di ba, accepted sa society yung illegal gambling, yung mga ganyan, di ba? Pero, hindi naman sana aabot sa punto na mag-ano ng regular, steady na pisto-piho. Di ba? Gaya dyan sa Baguio, daw iwan ko. Shout out to General Sir Benji. Yan. Kasi may nabasa ako sa Facebook. Kung talagang totoong ano ko ng korupsyon, di ba? Kasi di ba aktibo si Mayor Magalong. Eh bakit yung mga tripulsan sa Baguio hindi mo mapasara? Ay nako.
So, dapat, dahil may complainant, di ba, pasara natin, patigil natin. Otherwise, pag hindi kasi natin na-actionan yan, hindi natin napatigil yan, sasabihin nila na lahat tayo nabusalan, di ba? Sige, sabihin natin, milyones din yung lagay dyan. Kasi laki naman ng kinikita dyan Pero, ang dami namang di ba? Alam nyo naman na, ang dami ng korupsyon. Korupsyon pa rin naman kasi yan di ba? Hindi nga lang flood control, small time lang pag natin, pero ganun pa rin yan. Di ba? Kaya nga doon sa analysis, di ba, na report na pinadala natin sa DILG, yun talaga na it seems may corruption over there. Dahil bakit hindi ba mapatigil, di ba? Lahat yan nabibigyan. So, naman tayo di ba? Basta may nagsabi nga sa akin, di ba? Kausapin mo na rin, wag ka nang hindi. Di ba? Wala tayo doon, di ba? Naman tayo? No, basta ang sa atin, di ba? Since hindi naman tayo pinapansin, di ba? Maliban doon, meron talagang complainant, yun yung Pero kung kinausap lang sana ako, ako, kahit paano meron akong ipapakita doon sa nag-complaint na, oy, tignan nyo to o ganito. Di ba? At least meron sana ang parang lumalabas kasi na konsentidor din tayo o lumalabas na baka naman sabihin yung mga natao dyan na binayaran na rin tayo. Hindi naman, kahit bayaran tayo ng milyon dyan, neighbor yan kasi nabubuhay naman tayo ng tahimik kahit paano. Di ba? So, yun lang, update dyan sa aking mga kakailyan dyan sa Bambang. Ito na, Pero, of course, we will wait for the action to be taken by our PNP, but at least our complaint, your complaint na idinaan sa amin, na-endorse na natin. Umabot na tayo sa DILG, yun yung nakakalungkot na I presume kasi na yung complaint natin is doon pa lang maayos. Pero hindi naman tayo pinapansin, so we escalated it in the DILG. So ako, mataas ang respeto ko kay Governor Remulla. Kay DILG, John Vic Remulla. Di ba? Kasi lagi kong nasusubaybayan ang mga dyan sa Cavite. At siyempre, media din yan dati. Di ba? Mataas ang respeto ko kaya ako umaasa na maaksyonan. Sana naman hindi na ito aakyat, di ba? DILG, pababa na ito. Sana naman yung PNP umaksyon. Hindi ko alam kung bakit wala din reply yung PNP, pero I don't think so. Imposible naman na umaabot pa ang timbre sa Amkrami. Kung sino man yung natitimbrehan dyan. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Siyempre, hindi magbubukas yan kung Pero siyempre, i-consider sana natin yung boses ng tao. Di ba? Since there was a complaint, a legit complaint, meron naman talaga At na-validate naman natin, di ba? Affirmative naman yung validation natin. So, anong rason kung bakit? Di ba? Okay lang sana kung fiestahan. Sabi ko nga, kung fiestahan, di ba, technically bawal, pero pag may fiestahan, in respect to our custom and traditions, lalong-lalo na yung mga lugar, di ba, wala tayong problema doon. Di ba? Pero technically, bawal pa rin nga sana yun. Kasi unfair naman na yung mga iba, di ba? Yung mga ibang, illegal, di ba? Pinapatigil natin. Bakit naman ito? Di ba? Ang masaklap pa dyan, ito sad story din ito. Di ba? Halos lahat. Di ba? Minsan dumadaan ako sa mga munisipyo, sumisilip ako sa korte. Kahit ito, gawin nyo itong dati kong ginagawa, madalas ko itong ginagawa noong 2010, yung mga ganon, 2010 hanggang pandemic. Na pag pumapasok ako sa nandun ako sa munisipyo, minsan, siyempre nanonood sa munisipyo,
tinitignan yung Citizens Charter, minsan pumunta ako sa korte. Maraming nakakasuhan doon ng illegal gambling, pero pusoy, tungit, hinuhuli yan. Diba? Ang hirap pa naman yan, 30 mil ang piyansa dyan. Diba? Hinuhuli. May mga kaso doon nakalagay, PD 1862, na nahihiring, pero wala kang nakita doon na sa perya. Bakit? Diba? Bakit walang nauhuli? Parehas lang yung nasugal. Diba? Kasi yung nagpapapusoy, walang timbre yun. Diba? Walang goodwill. Diba? Inuso nyo kasi yung goodwill natin. Pero okay naman, wala naman problema. Sistema na yan na umiiral, di ba? Di ba? Pero yung perya, kahit lantaran, gaya ng isinama natin na complaint, kasi kagaya dyan sa Binyan, Barangay Santo Domingo, isinama natin yan kasi meron din sinasabi, matagal na rin yan, sinabi rin sa atin, sumulat tayo kay Mayor Alonte, pero hindi rin tayo pinapansin. Kaya isinama natin sa complaint. Diyan sa Binyan, Laguna, meron din dyan pasugalan. At nabalitaan ko, doon sa Santa Rosa, meron na rin. Sa Santa Rosa Complex. Walang pista yan. Mga pistopyo, mga gambling post. Yun yung inaano natin. Dapat, hindi tinutolerate ng PNP yung mga ganyan na much more yung LGU. Yung tropa kasi, naintindihan natin yan eh. Yung problema. Sa politiko pa rin kasi galing yan eh. Di ba? Dahil gusto makisama si Suupi kay Mayor, pumapayag na. Di ba? Ito naman si Mayor, pag sinabi, wala akong alam dyan. Di ba? Malamang, wala akong alam si Mayor, pero yung mga tilawaling tao ni Mayor, dyan kasi yung mga dumidiskarte. Di ba? Yun ang nangyayari sa kwan. Pero again and again and again, ang illegal gambling, social problem yan. Technically bawal, pero tinatanggap ng lipunan. No? Ang sa atin niya, mas gusto nga natin yung mga online nga ang alisin. Di ba? Yung mga online gaming, yun talaga kasi yun yung mabigat. Di ba? Nakita naman natin, di ba? Yung flood control, di ba? Na iniimbestigahan ngayon. Saan napupunta? Yung mga kinukulimbat. Di ba? Napupunta sa casino. Although yung casino legal, di ba? Milyones. Di ba? Dalawa lang naman kasi yan eh. Pag nag-corrupt, kahit naman dyan sa mga tropang PNP, di ba? Pag nag-corrupt sila, hindi naman dinadala sa pamilya yan. Yung mga tinatanggap nila dyan na dinadala nila dyan sa sugal, sa pag-iinom, saka sa pambababae. Yan. Kasi hindi naman nila pipiling sabihin doon sa asawa nila na, oy, pira ako dito, bibigyan. Siyempre tatanungin, ganito lang yung sweldo mo. Di ba? Lalo na yung anak. Kasi siyempre, hindi mo naman pipiling sabihin yung sa anak mo yung kalukuhan mo. Wala na. Tiway na pag ganun. Kaya, yung mga ganyang diskarte, napupunta sa kwan. Napupunta lang doon. Di ba? Alak, sugal, babae. Di ba? ABS of life. Yan. Kaya, ay nako. So, kakailian dita bambang DJT update. Urayan tayo. No. Anya ti action. Dagiti bossing tayo. Iti PNP. Barbarengly. No. Sana aksyonan at mapatigil na yan para naman mawala na yung mga adik-adik dyan sa sugal. No, ano na lang kayo dyan. Kung sakaling may mga pista, yan na lang. No? Para kuhan. Pero yung mga ganyan, hindi dapat tinutulorit yan. Dapat mapatigil yan. No? Para maiwasan na rin yung korupsyon. Sanay na mga tiwaling taong gobyerno. So, yun yung ating update. No? Ulitin ko, walang personalan. Siyempre may complaint. Ito compliance natin doon sa mga nag-complaint. At saka, nandun naman tayo sa tama, di ba? Kompleto yung ebidensya natin. No? Kaya kung sino man yung may-ari ng operator dyan, wala tayong personal na trabaho lang.